Usek, Castro sinagot si Senador Amy, hindi po natin ninais na maging probinsya rin po ng China. Nagbigay ng pahayag si Attorney Claire Castro, ang Undersecretary at Press Officer ng Presidential Communications Office, PCO. Kaugnay sa sinabi ni Senador Amy Marcos na, kailan pa naging probinsya ng The Hague ang Pilipinas. Ang pahayag ni Senador Marcos ay ginawa sa isang Senate hearing noong ika-20 ng Marso. Hinggil sa isyu ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinuligsa ni Marcos ang pagpapasakop kay Duterte sa International Criminal Court, ICC, at itinanggi na dapat ay pinahintulutan ang Pilipinas na mawalan ng kontrol sa sariling mga mamamayan at teritoryo. Sa isang press briefing din noong ika-20 ng Marso, hiningan ng reaksyon si Usek Castro hinggil sa nasabing pahayag ng senador. Ayon kay Castro, malinaw na hindi kailanman ninais ng gobyerno na maging probinsya ng anumang bansa, lalo na ang The Hague, na isang internasyonal na lungsod kung saan matatagpuan ang ICC. Sinabi pa ni Castro, hindi po natin ninais na maging probinsya ng kahit anuman dahil tayo po ay isang independent country. Hindi po natin ninais na maging probinsya rin po ng Fujian, China. Never natin naisip yan na maging probinsya tayo ng anumang bansa. Pinagtibay niya na ang Pilipinas ay isang malaya at soberanong bansa. At walang hanggaring ipasa ang kapangyarihan nito sa ibang bansa o organisasyon. Dagdag pa ni Castro, ang mga hakbang na ginagawa ng gobyerno ay naglalayon lamang na ipatupad ang mga batas ng Pilipinas at tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga mamamayan nito. Nagpapatupad lamang po tayo ng batas at kung yun po ang sinasabi po ni Senator Amy, siguro ayan lamang po ang paniniwala natin dahil kahit po sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi natin sinusuko ang anumang karapatan natin sa West Philippine Sea. Hindi po natin ibibigay ang karapatan natin kahit kanino man, sabi ni Castro. Ayon sa kanya, ang gobyerno ay patuloy na ipinaglalaban ang mga karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea at hindi nito ipagpapalit ang teritoryo ng bansa sa kabila ng mga hamon mula sa mga banyagang bansa. Ang isyu na ito ay nagbigay ng malalim na diskurso tungkol sa relasyon ng Pilipinas sa mga internasyonal na institusyon tulad ng ICC at ang patuloy na pagtatanggol ng bansa sa kanyang soberanya. Ang mga pahayag ni Senador Marcos ay naglalaman ng mga tanong ukol sa integridad ng bansa at kung paano ba pinangangasiwaan ang mga isyong may kinalaman sa mga banyagang institusyon. Sa kabilang banda, si Usek Castro ay nagsalita ng malinaw na ang gobyerno ay hindi sumusuko sa mga karapatan ng Pilipinas at patuloy itong magsasagawa ng mga hakbang upang maprotektahan ang bansa, sa kabuuan. Ang mga pahayag ng mga opisyal ng gobyerno at mga mambabatas ay naglalarawan ng mga malalalim na isyu na kinahaharap ng bansa sa mga usaping pang-internasyonal at ang pagpapakita ng mga hakbang ng gobyerno sa pagprotekta ng bansa at mga mamamayan. Ang mga diskurso ukol sa soberanya, paggalang sa mga lokal na batas, at ang patuloy na pagtatanggol ng Pilipinas sa mga karapatang teritorial nito ay mananatiling isang makulay na bahagi ng mga usapin sa politika at internasyonal na relasyon.